Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako, manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. GSAT, Direct to Home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD now. Catch your favorite sports, watch your favorite movies, and get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD. Good evening and welcome to our program here on Inside Bicol. Tonight we'll be talking about food and beverage exhibition here in Camarines Sur. I guess it's the first time that we're having this kind of event here, no? And my guests for tonight are directors of the Camarines Sur Chamber of Commerce, the one in charge of this project, you know. With us here is Manny Rialdan. You also know that he is very much involved in the food industry. Si Manny ang chairman ng Fabex. At the same time, as I said, director ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Also with us here is Raymond Concepcion. Siya ang presidente ng Camarines Sur Chamber of Commerce. I'm sure that a lot of you will witness si Raymond, especially those nasa printing industry, because their family has been in the printing industry for quite some time. But I know that we have also visitors, I mean, you know, people watching overseas. Because we're doing this also via live streaming and also we upload it on the internet. So, siguro gusto lang malaman, si Manny Rialda. Si Manny Rialda ay isang negosyante. I started in Manila and I had a transfer office in Cebu. And later on, I moved to Bicol because I am in Bicol, and I want to share my experience as far as fabrication, supplies, deliveries of kitchen equipment. Now, for quite some time, I have attended lots of exhibitions from China, US, Italy, as well as Japan. But later on, I said to myself that maybe it's about time in Bicol to introduce exhibition of food and beverage as well as equipment for the food processors and other manufacturers of food to improve their quality products, improve their productions as well, so that they can reduce their costs as far as labor is concerned. Now, nasa Bicol na kita, I hope this food exhibition will be massive and will succeed because mostly the direct people who are benefited are those people who are manufacturing food, and we will introduce also some packaging to improve the quality of product, and most probably it will compete with the foreign markets. Okay. Before we discuss about the other details of Fabex, perhaps we should also ask here si Raymond. Raymond, tell us, who is Raymond? You say si Raymond. Si Raymond Concepcion po. He is currently the president of Camarines Chamber of Commerce. And I'm in the
printing business po, as well as may school po kami, and then education, also po a little of construction business po. Gaon din po ako sa pagbibo ng mga school uniforms and garments. Yan po ang mga industry na kung saan po ako ito. Yeah, okay. I'm sure that a lot of people knows very much. So, let's go back to Manny. Manny, tell us ano ang madadalanin dyan sa exhibit na yan para sa mga nagdadalan sa tour? What will they see? Okay. Mapapanood din na dyan ang demonstration ng equipment na i-display. At the same time, yung cooking tulad sa mga baking like pandesal. And we have also what we call the convection combustible that pwede kang mag-steam, pwede kang mag-roast, at pwede kang mag-bake sa isang equipment. All that's quite expensive, but the thing, maganda ang quality ng sa inyong loto. At the same time, it will save a lot of LPG because you can cook several buyers in one city. Unlike kung gagamit ka ng ordinary kalan, several kalan ang gagamitin mo using a lot of LPG at matagal ang pagluto. Okay. Now, I understand, Raymond, partner kang programa kang Chamber of Commerce sa Camarines. Ano ang pinaka-objective and then pinaka-focus sa activity ninyo? Hindi po kayang FABEX nag-originate po sa idea ng Camarines Chamber of Commerce po ngayon is now celebrating its 15th year anniversary. Ngunyan po, as in all the other chambers po in the Philippines, igwag ko kita nga natin nagawang business week na po baga. So, ini po si Samuyang our way of mag-ibuman po sa Samuyang ning. For the first time, business week po ang Camarines Chamber of Commerce. Pinag-apod din po siyang Camarines Business Expo. So, under the Camarines Business Expo po is the Food and Beverage Expo. Hindi nila po ang participation po ng Chamber, yun po niya sa mga flagship projects na pinag-initiate niyo po na para ano po kasi po yung advocacy po baga na makatapang sa mga MSMEs and business, ngunyan po most specifically sa food and beverage sector. Yun po niya ang isip po through Sir Manny dahil po siya ang experience niya sa mga araw kayong bagay expansive. So, po, adapt niyo po na yan na first event ni Food and Beverage Expo. Okay. So, sisay ang mga imbitado din, yung mga dalating din. And what you mean? Who are the expected participants in this expo? All expected participants for this expo po are mostly restaurant owners, hotel owners, mga resorts, food stalls, and also po those people who are interested na magnegosyo sa food and beverage industry. Hindi po kayang expo ta, if mag-attend po sila, dakol po silang mahihiling na opportunities na mako ang bagong negosyo, na mako akong supplier, na mako ang supply chain kung sa ilang negosyo. Hindi po, both na masu-showcase ang food and beverage industry at the same time po, mai-improve po ang food and beverage industry. Hindi po talaga si mga core plan and advocacy po ng Camarines Chamber, which Sir Manny and I and the rest of the board of directors discussed na for ini pong event na ni, ma-feature ni po, ma-highlight ni ang food and beverage. So Manny, hindi lang to sa mga may existing business, including those may planong magnegosyo, yan ang mga gusto ninyo mag-attend.
Yung nga sa mo yung advocacy niya na yung mga gustong pumasok sa negosyo for endurance para magkaroon sila ideya kung paano. Primero, mahiling din ang mga equipment sa pagdidibo ng produkto. Yung gustong ibuhon ng produkto. At pangalawa, yung sistema ng pagdidibo ng produkto nasa malinis na bagay at pagkatapos yung attractive sa mata mental na ang quality ay talagang mahusay. We will pause for a while. When we return, we will continue with our discussion. Don't go. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. GSAT, direct to home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD Now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD. Okay, minabalik kita din sa programa kang Inside Bicol, and my guest for tonight are officers of the Camarines Sur Chamber of Commerce. They'll have an event here called FABEX. Manny, I'd like to ask you, because you've been here also for quite some time, how do you assess the present food industry business here in Bicol in terms of using mga equipment? Well, yun ang sa kuyang pinag-i-introduce na medyo pipira pala ang mahal na gumagamit ng high-tech na kuhan. Yung mga equipment tulad ng steamer at saka blast freezer. Sang ngunyan kasi, lalo kung ang hotel malaki ang function room, having, let's say, 150 guests. Okay. Kung i-prepare mo ang pagkain yan kinabukasan, mamumroblema ka dahil kadapat kay po ng tao. Pangalawa, ang pagluluto mo dito tumatagal, let's say 4 hours, nag-umpisa ng bakterya pumatasok sa niluto mo. So, iba ng technology mo niya na pwedeng i-prepare mo yan at sa isang bulan mo ihanda. All you have to do, lutuin mo sa combi steamer, i-blast freezing pagkatapos i-blast freezing mo pagkatapos ikaan mo sa cold storage. During the time na oras ng pag-session mo, reheating na lang ang gagigibuhan mo at yung test, even 1 month dahil nagbabago. Yan ang ina-adapt ng mga darada. Kung ano ko yun yan, para na sa ganun, minsan punong tao lang ang nag-prepare. Dahil mahali pa naman gagamitin. Taman-taman lang. Kaysa yung kung ay ka gumamit ang technology niya, kadapon katagbaon nakaikuhan at the same time, kung naluto mo na si mga alas 4 pa, ihahanda mo na alas 12 ang bakterya kumapasok. Okay. So, yung mahihinang tiyan, nagkakaroon na ng problema. Okay. Whereas kung yan ang gigibuhon mo, technology niya, reheating na lang kapag oras na, i-distribute mainit na mainit. Kaya yung test, hindi na bago. Anyone na. Okay. Anong vital equipment na dinidescribe sa ano mga yan? Ay kuhan mo ng combi steamer pag-load mo ng
ng mga food. Okay? Pagkatapos ng niluto, i-blast freezing. I-blast freezing. In matter of 4 hours, frozen na. Okay? Pagkatapos pa-frozen, ilagay mo ulit sa cold storage, frozen din, para pagdating ng oras, reheating ka na. Ang reheating in matter of 1 or 2 hours. Sa 1,500 na guest mo, tayo. Okay. Baka nga rin ganito, remember ko, a night before, kung nasa mga katapang, bupuno kasi yung gulping helper. At the same time, nababawasan siya. Mapurli, may patos. Correct. Ito yan. Okay. Kasi paliwasan na ako dyan sa Europe. Ang Europeans kaya mitikulo sa pagkain. Kailangan pag-serve. Although, lumanay lang ang luto niya. Mahal yung pagluto, pero nasisigurado din ang sarap. Dahil kasi ang strategy ng mga Chinese, in matter of 5 minutes, luto ang pansit. Pero, hindi naman sa bisitahin ng kitchen yun. Well, it's about time talaga. Kuha ng magayon na sila. So, ito na yung mga equipment na dapat makita nila. Correct. Okay. Mayroon kaming may display mga blast freezer yan. Yan dalawa lang na yan. At saka yung cold storage. Yung walk-in cold storage. Ang mahihilin na dyan. Para at least, kung may mga hotel din mga 1,500 to 2,000 guests na papakain nila yung kinasal, tama. Okay. What about those yung may mga catering lang, may mga shadowing darapula? Anong mga equipment? Okay, sa catering kasi, primero nga, may isa kami na supplier ng hospital na nag-sasap na ng almost mga 5 cabans to 8 cabans. Ang ginagamit, ordinaryong kaldero, right? And yung tipo, yung halos ararugan ang kapal. Ang problema ngayon, nung sinupply hindi magayon, ang texture ng malutong burger, ang kalapit mo doon, yung mga pork. Everyday mayroong darasin na natin. Photostat, for the family. Okay. So, pinaandar na yung tubig. Kasi steamer yun. Steamer. Pinakamagayon sa bagas na pagluto mo steamer. Pero may kwento yun iba kung nakaulay na politiko. Abo ka mga arugenta. Pag malay ang luto, gulpi ang kakasal. Kaya gusto niya sinigdo ko yan, matigas-tigas. Kapag masira mong yan maluto, sigurado nga yan. Gulpihan ko yan. Pero ang tinarula yung technique, kung paano makakatala ang sa imong Diyos, talagang happy Saka, I think ultimately, you will save a lot. Of course, that's a people. As a matter of fact, sa sarong sakong lutuon mo, ang tipo niya talagang almost mga 10 kilos. 10 kilos. Ang dako ng bagay yan. Sayang. Okay. So, Raymond, aside from may nanonood at sinda, ano pang ibang climatic mong pwede nindang maaraman dyan? Sagot, ano yan? Kabustang maiinin o iba man mga other activities? Ang program to po kaya will consist of yung mga cooking demos, tapos may mga cooking competitions, tapos may mga baking demos po. And all throughout the day, free taste po yan. Non-stop po na free taste. So, igawos mga tinapay, mga cookies, Mababasugan mga coffee. Okay, Non-stop po yan, all throughout the day po. So, ang activities po dyan is simultaneous. So in effect, dahil lang nila maaraman, at the same time, mananamitan pa rin ang luto. Yung man masabi, kung masira mo, okay, ano? Parang siyempre po, manbawa, you're interested to franchise something or for like a coffee supplier. Okay. So, may free taste po ng coffee. Kaya matry mo si coffee before na mag-commit ka po sa iya na dati gibuhan mo siyang supplier. So, mga araw po kaya, when it comes to sa equipments naman po, may mga testing naman po sila sa Armani. Mahilig kung paano gigiribuhon bago sila ma-decide if they are going to buy the equipment or not. So ito pong gabos na products na tinitesting
it's out there for a free taste na po. So even, maski pa lang si may planong magnegosyo, makakasubok na siya kung yan gusto kong lutuon. Manamitan niya, and then only see the right kind of equipment, it will now make it easier for them. Ingredients, suppliers, ito pong gabos na mga needs nila sa pag ma-start yung business or mapa-improve ka sa inyong business, gabos po yan, nahihiling nila sa public. Okay. What about those na mga kuon pa lang? Will you also have them, let's say, network with government agencies, DTI, kung ano yung mga lisensya? Yes po, Sir Fred. As a matter of fact po, digdi po sa tuyang event, FABEX, partner to po digdi ang Department of Agriculture, DTI po, most importantly, Provincial Government of Camarines Sur. Sinda po ang non-stop na nag-susupport sa Camarines Sur Chamber since its inception. Sinda po ang halito na pong partner na yun po nagtatabang sa tuya. So, partner naman po digdi ang TESDA, DOST, and yung pong League of Municipalities po, and many other Department of Tourism. Kasi po, pag inisip mo, although it's a food and beverage expo, garong very simple lang po. But ang tourism po baga, industry, ang backbone po ba yun are hotels, restaurants, and ano po. So if you think about it, it's really holistic man po ang food and beverage. All-encompassing almost. Ano po. Very good. Okay. We will again pause for a while. And we return, we shall continue with our research. No, go ahead. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. GSAT, direct to home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD Now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD. Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And my guest for tonight is Manny Rialda and Mr. Concepcion. And we're talking here about the publics, no? Manny, I know that you've been in the food industry business, especially in the buying equipment, and you have attended a lot of exhibition or exhibit, not only here in the Philippines, but also Africa. Anong mga na-observe mo? Ang number one observation ko dyan, on the part of exhibitor, na showcase ang sa inyong produkto, in this case, nakikilala sa larangan ng mga industry para na sa ganun, yung mga gustong pumasok ng business. Ang equipment mismo ang sa industry pinupunta para bakalon para makapag-consume na din business. Another thing, samuyang kinuha sa sainda, ito ang samuyang equipment, ito ang benefit niya para sa iyo na kung bakalon mo sa ganitong negosyo, magpa-progress ka dahil sa kung primero yung quality ng ultimo at saka yung
yung Gusto mo lutuin. lutuin, ay maluluto mo dahil at the same time, makatipid ka ng peros ng panggato. Okay. So, in effect, ma'am, yung tutukluan yung Lucinda on how they become more productive so that they'll have more profit. Yan ang samuya talaga ginigay mo na para ma-entice silang bumili. Piti-pirit yung maitaw sa ang tamang paggamit. Okay. At the same time, maingatan ang equipment. And you're not talking of 1 year, 2 days. You're talking of years. Okay. Good. Para maging mahusay ang equipment. Okay. When they will be attending, let's say they're interested sa produkto, we'll also be discussing about price level, how they can, will it be finance, ano yun, kaya buwan yan siya explaining doon. Ang totoo nga niyan, pag mula sa exhibition, nagtatapon kami ng list 20%. I see. Okay. Para makapag-balance ka. And then, pag bumalik sa Suro, iba ng presyo, balik sa dating presyo. Okay. Kaya, pagkakataon na din dito, during the time of exhibition, mag-isip ko na, ano kaya babakal na ako dahil medyo may 20%. Ano ito man? Are these locally made or some of them are imported? Locally made at the same time imported. Mm. Kasi may mga Haiti kasi kung nandito yung pag-aaday ng kakaya na gibuhon dahil sa mga spare parts na dapat mong bakalan kasi sa Pilipinas naman dahil magkatangili yung spare parts. Right. Like thermometer, thermostats, wala po imported yan. Although may programa na kami na ang imbes na equipment ang babakalan na in the near future, mga spare parts ang babakalan at kami ang ilibo. Ang totoo nga niyan, bakal na kami mga machines para mass production. At nasa level na namin ang pag-import ng mga spare parts na gagamitin sa equipment. There are some equipment I've noticed are made in China. And they're very good. No? Kasi tayo, pag sinabing China, mahina. But now, I noticed there are a lot of companies. I was in Shanghai one time. I saw a lot of American companies nandun sa Shanghai. No? So, yan ang kasi pag sinasabi ko na. Pero, well, ano experience mo dyan? First na natin ako sa China, year 2002. Ang totoo nga dyan, yung nakikita kami sa Italy, sa US, ng mga pareho po ng mga traders. Dumana kami nag-hirilingan sa China. Okay. During that time na 2002, ang China nun, medyo maluya pa sa Ingles, kaya puro mga sasinyas-sinyas lang kami. But later on, after 3 years, siguro nangungulat pa ng mga bata na magaling na sa Ingles. Okay, noong una talagang ang samuyan kuhan, na samuyan warranty, 3 months lang. Well, hindi pa masyadong magayon ang quality. But now, I'm giving you warranty 1 year. Kasi magaling, tapos rin nangyari ng equipment ng Japan noong araw. Halos hindi baka doon dahil napaka-inferior ang quality. But nung later on na-improve na, mas mahal pa ang made in Japan kaysa Pilipinas. Same is true with made in Taiwan. So, yan. Taiwan din, napakamura pumunta ka sa States. Lahat ng mga budiga doon, for made in Taiwan. Mura-mura, but then nung gubanda ang kuwan, ang Taiwan is more than 30% higher than made in China. No. That's true. Because one time I called yung mga businessmen. So after they're using German technology, American technology, the only difference is being made in China. The other advantage, China is nearer to the Philippines. Kaya yung shipping cost mababa. Unlike your shipping from Germany or sa States. Kaya automatic ko, tama ang observation mo. Ang totoo nga yan, ang US, nagpupuha na sa China. Meaning, even ang Hobart, napakamahal ng equipment niya. Nagtayo sila ng factory sa China. Although, ang price is almost siguro mga 80% lower than within US. But then, iba talaga ang made in US. Kaysa although it's Hobart, ha? Oh, mahal din. Mahal din. Mga branded na yan, pero siguro sa
sa quality ng materials pa rin. But they're improving. As a matter of fact, giving 1-year warranty from inside. Raymond, ining event nindo, ano yan, may registration? Is that free o ano, may babayadan? Free po ang satuyang registration. Actually po, may igo po kami libreng sakay. Sakay? From city center, like SM area po, to and from sa Capitol Complex po. Just to showcase po yung Samuyang event. Okay. Dito po pala nagpurulayan. I'm sure that they're asking, ano din pala ni? Hindi po pinaka-important. Oo, okay. Ang Fabex po is I will be on June 29 to July 2. So 4 days po 29, siya. ha? 29 to June 29 to July 2. Okay. Bali po, 4-day event po siya. Yun nga po, registration is free and libre sakay po and Free food. free food tasting po siya all throughout the day. May mga programs po na pwede nindang ma-attendan, like yung mga kadikit na seminar on bread making, on pastry making, cakes, cake decoration. Ang test naman po may mga demos on barista, demonstration po ang barista, and then ang ano po, ang DA po, gawan po silang several booths to showcase po itong mga high value crops nila. So ito pong, like I said before, ito pong mga ma-attend will have the benefit of ito pong kakuhaan silang suppliers as a supply chain ng silang business. At the same time, si mga officer money, si mga technology ang hanap nila, duman mo po nila makuha sa Fabex. Kung yun pa lang mga yan, no? Diba? Libre ko na daan. Ikaw pa ng food. Pwede pa magka-request sa CWC. Mag-recording sin na. Kaya sulit, ha? May raffle pa po kita. May raffle pa. Raffle, Yes po. Hourly raffle po Really, kita. yeah? Para si mga maduman po talagang will experience itong fun and ano po, food and ma-enjoy po ninda. Ang theme to po, garo fiesta theme po ang sa tuyang event. So, mamatikbag man po ninda na ma-enjoy ninda ito. At the same time, learning and improvement for their business. So there's no reason why somebody should not attend to your event. Yaw na tapos, libreng pamasahe, may pagkakain, may manonoodaan. Pwede pang mangganan ng raffle. Ako, at speaking of manunura, lalo sa mga bagong nagtatayo ng business sa food processing, napansin na talaga manunoodaan na pwedeng ma-improve ang side ng production. Ano mo, Raymond, maganda ito kasi it will enhance also business activities here. No? Because once you're able to have them use mga technology, sigurado ang negosyo ma-enhance. Okay. We will again pause for a while. When we return, we shall continue with the discussion. No go. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. GSAT, direct to home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT high definition. Get high with HD now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD.
Welcome back to our program here on Inside People, and my guest tonight are directors of the Camarines Sur Chamber of Commerce. Manny, let's talk about prospective participants. Is this designed only for owners of hotels, restaurants, or what about the ordinary business people na yaman man sa food industry? Ano ang pwede nilang makaraman doon? Well, yung mga katulad na sinasabi ko na yung mga gustong pumasok sa negosyo, okay? May ina-importa kaming mga equipment po dyan sa mga small scale. Small scale. Tulad ng peanut butter. Okay. Tulad ng coffee roasting na para may serve mo. Katapon kaming siguro giba sa at least mga 2 months para ma-enjoy ng mga tao. Siguro when it come back to you, para may service na gawin sa tao na ito na ang mga equipment na po. Okay. So, in effect, ang exhibit ninyo will also educate them kung ano mga maliliit na mga gamit na pwedeng gamitin ng mga small businessmen. Ito may mga restaurants niya o small restaurants sa mga beach area na pwedeng din yung mga equipment. Well, lalo na sa mga beach area na may mga turista. Number one na kailangan malinis. Anyway, may kuha ng gobyerno na anything in contact with food, it has to be sterilized for drink, okay? Kasi may mga Europeans, mga bitikado sila sa pagkain. So, kailangan talaga makita na malinis ang pagtitosarano ng pagkain. Kung pwede nga sana, puro makina na hindi na yung kamay. Pero sa kamay, alam na, minsan may mga buliyan o mga eksire mga tao na hindi maganda sa tingin ng turista. Yeah. Alam natin ang tourist is not really more of the food is also prime consideration. Yeah. Sa kanila, para na kung maganda yung pakatupe, wala tayong experience ng kadere sila, it will enhance. More importantly, yung taste. Kasi ang sekreto ng restaurant, yung taste ng food. Raymond, ano pang ibang manunodan dyan sa activity mo? Hindi po kayong activity laar po kang sabi mo, dahil po siya nag-focus lang sa hotels and restaurant owners, caterers, but as well as ito mga food producers and manufacturers po, like ito po nagigibukan ng mga suka, toyo, ketchup, itong mga arko na klaseng mga industries, ma-benefit po po. There are technologies available for them, like mga packaging po, sachet, Tetra Paks, boilers. So, pero home industry, mga sa... Yes po. Sa harong, Yes mga po. individual. Ini po kayo will cover that professionals as well as enthusiasts. Ito po mga nagpupuroon na may mga hilig interest. Ito po mga home-based po baga mga industries, nagiging mga cakes and pastries. So, ini po, all-encompassing po siya from the high-tech stuff ni Sir Manny, ito mga for industrial use. And ito man po sa mga nagpupuroon, sa itong mga, sabi ko nga, mga producers. Kasi iba po ang need ninday. Ang mga producers po, one time po, nagduman sa kuya, naghahanap siya ng boiler para sa ketchup. Naghahanap din po siya ng mga sachet na i-repack niya daso sa iyang tawyo sa iyang mga condiments na pwede niyang maging hygienic kumbaga. So, yan pong mga bagay na yan, sarap yan sa mga i-address na po dito sa tuyang fabrics. Now, what about in terms of marketing? Would you also be able to give some, alam mo, may mga produkto. Because may sabi nila, they're using now high-tech equipment. But the problem is, sa hindi mo market. Yes po. We have 2 programs dito po sa fabrics para matabangan sa market yan. Ang sarap po duman, iba kaming event sa SM, itong garo digital ano siya bali po garo apod kayo ni Vloggers and Online Sellers Congress, wherein po itong mga may interest man po sa food related na mga
ng mga vloggers and online sellers, they get to meet and greet itong sa inyong mga customers. Sa yan po, laro digital marketing. Doon man po sa Capitol Complex, kasabay man po siguro, I think it's day 4 or day 3, ikaw man po ma-discuss about marketing their products online. Yung mga digital support, ano na po mga possible niyan ng mga sistema para matabangan sila magkaibang access to market. Now, I'd like to take advantage of this. Raymond, ano pong ibang programa ng Chamber aside from these fabrics? Well, ang chamber po kaya, Camarines Sur Chamber of Commerce po is more of a chamber na ang objective po ng officers and members is to help yun pong mga MSMEs na ma-improve po ang negosyo nila, like access to market, access to finance, productivity, ma-improve ang productivity nila. So ang mga programs na po dyan, maka-provide ng inspiration sa mga young and budding entrepreneurs na mag-pursue ng mga negosyo. Ang sarap po sa mga haluyan nila ng project is yung Regional Youth Entrepreneurship Congress. Ginagawa po every year. Now on our 4th year po, nag-invite po kitang mga speakers coming from Manila, yung mga inspirational stories po nila na matakwanan ng inspiration ang mga kahubinan na magnegosyo. Kasi po, ang pagtubod ng chamber po, kaipuhan, may exposure ang sarong individual sa business, hubin pa o amay pa na magnegosyo. Kasi po, pag nag-edad na yan, may kadikit na natakot na po sa pag-business because may pamilya na o job security, so income. So, as early as possible, gano'n po mga Chinese family, ini-expose na po sila. Yan po sa mga major advocacies po sa tuyang chamber. But aside from that, ang Camarines Sur Chamber po, yung SMED Council Chairman niyan. So po, ito pong, ang ginagigino po kang Camarines Sur Chamber sa mga businessman is to bridge ito pong need kang mga businessmen with the government agencies. So if they have some problems po with DTI or DA or DAR or any other government agencies, ang chamber po can intercede for them. But that is to say na legal and legitimate issues po. Ano po. Ang chamber po kasi nagbi-bridge kang relationship between itong mga businessmen and the government agencies po. So, sarap po yun sa role kan sa itong chamber bilang ngunyan po current SMED Council, itong Provincial Small and Medium Scale Enterprise Development Council. Sarap sa mga roles na po. And yung chamber naman po nagre-represent sa Regional Development Council as the private sector representative. So, ito pong mga contribution tapos sa development ng region, mga policies and everything, nakakapag-participate po dito sa tuyang Chamber of Commerce. Also po, we have connections with other Chamber of Commerces like iba po kaming sister Chamber of Commerce sa Taiwan and sa Mandawi. So sinda po, nakakatabang sa to, like kung may calamity po last time, they provided help sa itong mga pwede bang pwede nang maitabang sa tuya in cash and in kind, nag-support mo po sila sa tuya. Pag may mga activities mo po kita, nag-support sila ng business matching. Lately po, nag-kailo kami ng trade mission and tour sa Taiwan. We were hosted by the Taiwanese Chamber of South Philippines. Partner kasi sila sa mga ibang activities. Iba po nila kami sa New Taipei City. Pinahilig po nila sa mga possible investment opportunities man duman. And pagpa-share man po nila sa group. Magandang pala, no? Very active ko yun. Sayang, inabot naman yun yung oras. Manny, anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin, especially those mga mahilig dyan sa food business? Okay, ang sa kuyang mensahe sa mga nanonood ay taos puso kaming nag-iimbitasin po na sana punta dito sa Muyang Exhibition para masabi nitong worth ang pagpunta nito. Unang-una,
ma-enlighten ka mo as far as business is concerned. Another thing pala, Sir Fred, no? Ay saan kumpanya kung mag-display ng isang equipment para sa fair? Ito mga coin-operated laundry. Ako si Simon ang gustong pumasok sa laundromat or something like that. May coin-operated tulad sa eskwelahan. Gusto mong palundry. Bibili lang ng profit. Siya na mismo maglaro. Masyadong direcor ng economical ang pagdagan. Sila na maglulunod gagamitin lang ang makina and then pwedeng wash and dry para sila na maglansa. Alam mo yun, kailangan natin dito. Mga tao dito, busy na palagi. So, yan ang mga matutunan nila dyan sa event nila. At mayroon kaming speaker sa pagpapaliwanag. Okay. Raymond, what's your message to Ako po, ini-invite ko po ang gabos na viewers kang Inside Bicol na mag-attend po kamo kayo ng event ni Fabex sa Provincial Capitol Complex po. June 29 to July 2. Ini po, no registration, free registration. Libre sakay po from City Center SM to and from the Capitol Complex. Raffle every hour, free food tasting, may cooking show, cooking demo, and many others po. Kailan ulit? June 29 to July 2 po. Okay. Fabex. Okay. So there you are. Dapat yaw na dyan sa diary. So, I'm sure that gulpit ang nanuudan sa pagdalan dito sa programa. We'll learn about the things that is important sa mga nasa police business. So, we'd like to thank our guests for tonight, si Manny and also si Raymond, for joining us in tonight's edition of Inside Bicol. Of course, we'd like to thank all of you there watching. Don't forget, June 29 to July 2. Libre lahat. Libre lahat. Thank you and good night. Thank you. Thanks so much, sir. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine. Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. GSAT, Direct to Home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD Now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD.